Again, good morning, grade 6. And our lesson for this day is about constants, variables, and algebraic expressions. Pa tayo lumitaw ng whiteboard. Ayan. So here, meron tayong mga given expressions and pwede natin silang i-evaluate. Pwede natin kunin yung value ng isang or more variables using the given. So here in get ready, we have to evaluate each expression when n is equal to 2. So ang kailangan lang natin gawin is to substitute lahat ng makikita nating letter n since n ang variable na given dito sa example na ito. So ipapalit lang natin siya ng 2 kasi n is equal to 2. So sa number 1, we have 2n plus 1. So, bigyan ko lang kayo ng konting idea. So, again, kapag magkukuha na natin yung value, so, ang gagawin lang natin is i-substitute itong n kung ano yung value na binigay kay n. So, dito, di ba sabi niya n is equal to 2. So, ang gagawin lang, kapag sinubstitute 2, tapos yung n, papalitan mo ng 2. Since walang operation, multiplication yan, kasi magkasama si 2 and n plus 1. And 2 times 2, that is 4. Plus 1, that is 5. Nakuha kung paano natin sinolve yan. So, ibig sabihin, ang expression na 2n plus 1, kapag n is equal to 2, the answer is 5. And, ano nga ba ang sinasabi nating constant and variables? When we say constant, yun yung number. For example, dito sa 2n plus 1, ang constant dito is etong 1. Clear? Tapos yung variable, yun yung mga letters. And the definition of algebraic expression, will you read, Rian? On page 245. Yung ano lang, algebraic expression, yes. 245. Hanggang sa period lang. An algebraic expression, yung nakabox. Algebraic expression is a combination of variables, numbers, and one or more operations. Ayan. So, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, na ang expression is a combination of variables, numbers, and operation. For example, sabi ko ito. So, meron tayong numbers, meron tayong variables, meron tayong operation. So, this is an example of algebraic expression. And, tinuro ko na sa inyo kanina, ano nga ba ang constant? Ano ulit ang constant? Alexa. Number lang po. Number lang. And ano naman ang variable? Jen Allen. Letter po. Oh, letter. Okay. So, ang variable is a letter. And a number may replace a variable in an algebraic expression. So, you can evaluate an algebraic expression by substituting a number to a variable in the given expression, kagaya ng pinakita ko dito sa example number 1. So, ganun, yun lang yung pinaka-topic natin. We need to identify what are the constant, what are the variable. And ano yung value kapag in-evaluate natin yung isang expression. So, let's try to solve this one. Yung sa letter A, practice, letter B, and letter D. Okay? Para later on, kayo ang magsasagot dun sa keep practicing. So here, ang practice, letter A, we need to identify the constant or constants in each expression. So again, kapag constant, yung specific number lang. So kapag wala siyang number or wala siyang constant, lagay lang, sabihin lang natin none or wala. So sa number 1, sino ang makakapagbigay sa akin
Number 1, we have m minus 5. minus 5 po. Oh, alin dyan ang constant, Teacher? Allen? Teacher, saan ano pong page? 246. Practice letter A. Nakita na? Kasi yung discussion natin is yun lang. Yung pag-identify lang ng constant, ng variables, and algebraic expression. So what is the constant? Ano yung constant? Teacher, kapag operations po kasi ano? Yung mga addition, subtraction, multiplication, division. Teacher? Yes? Paulit po, hindi ko po masyado naiintindihan. Ang alin? Yun po dun sa may 2n. May 2n plus 1. Dun po. Apo. So, ang expression kasi natin na given is 2n plus 1. Ngayon, we need to evaluate this one by substitution. So, ang binigay na given value sa n is 2. Ang kailangan mo lang gawin is to substitute n by 2. So, meron tayo dito sa expression which is 2n plus 1 na n. Ang kailangan natin gawin is palitan lang natin ng 2 yung n. Kasi nga ang value ng n is 2. So, 2 times 2, copy, plus 1. And 2 times 2, that is 4, plus 1. 4 plus 1, that is 5. Ayan. Okay na? Okay po. Apo. O ngayon, dito sa ating practice, ang kailangan natin gawin is to identify the constant. Ano kaya? 5. Very good. Kasi ang 5 ay number. Next, number 2. Sa number 2, ano yung given sa number 2? We have 3x plus 2y 2y plus plus 5. 5. Ano sa tingin nyo? Alin dyan ang constant? Meron bang constant dyan? Na? Teacher, yung constant Opo. po ba yung Ano number muna, po? ano 3, muna 2, yung at saka constant? 5. Very 3, 2, good. 5. So, meron tayong mga numbers. 3, We 2, have, at saka 5 po. 3, 2, and 5. Next, number 3. We have 2a 2a po. plus 2b. 2b. So, ano yung constant? 2. So, we have 2 lang. Kasi 2, pareho lang naman silang 2. And number 4, we have 6x plus 4. Plus 4. Alin dyan ang constant? 6 and 4. 4. Number 5, we have 2 pi r minus 1. 1. So, alin dito ang constant? 2. 2 and 1. For number 6, 7, 8, 9, and 10, I will dictate. So, sa 6, we have a squared plus b squared. Meron bang constant dyan? Meron bang constant dyan? Wala, sabi ni Wala po. Rika May. Kasi Wala nga, po, teacher. kahit may number dyan, exponent sila, hindi sila specific number. So, sa 7, meron ba? Wala din. Wala. Sa Wala 8, din po. Meron po, teacher. ano?
2 po. 2. Very good. Sa 9, Meron 2 din po. ano? Meron po. din po. Yung 2 lang ba? 2 lang ba? Kapag nasa denominator yung 2. Kapag nasa denominator yung 2, tapos kapag walang number dito, ibig sabihin may automatic tayong 1. So that is 1 over 2 or 1 half. Yung sa number 10, meron ba? Wala po. Wala. Very good. So yan, clear na ba sa inyo kung paano hanapin yung constant? Okay, so let's proceed. In letter B, identify the variables in each expression. Dito naman mga letters, mga symbols yung hahanapin natin. So for number 1, we have, wait, 12 is 12 plus n po. 12 plus n. N. So, ano sa tingin nyo ang variable dito? N po. Very Yung good, n po. n. Next, we have number 2. 3x. So, we have 3x. X po. Ang X ating variable is X. at sa number 3, we have M po. m minus 3. 3. at ang ating M variable po. is m. Very good. At sa number 4, we have LW. LNW. L. LNW. plus 2w. So, the variables are LW. L and LW W. So, nakukuha nyo na ba? O, sa Opo. number 5, ano? X at Y. XY Very po. good. Sa number 6, D saka, ay D po sa H. very good. Sa number 7, 4S. 4S S po. siya, pero ano yung variable dyan? 4. Very good, S. Yung 4, constant yon. And number 8, S rin po. S. Very good. Sa number 9, ABC. very good. Sa number 10, ABC. ABC. very good. ABC po. Oo. Ngayon, ang isa-solve natin dito sa letter C, evaluate each expression when n, ilan daw ang value ni n? 3. 2. At 3. 3 nakalagay dyan. At Ba 3 yung nakalagay sa inyo? 3 po. 3 po. Yung kanina 2 yung una nating example. Pero nag-iiba yon. So dito sa ano natin, letter C, n is equal to 3 at m is equal to 4. 4. Very 4. good. So sa number 1, meron tayong expression which is 3n. 3N. So 3n. yung n niyan, papalitan natin siyang 3. Kasi ito yung n natin and n is equal to 3. So we have 3 times yung value ni n which is 3 and 3 times 3 equals 9. 9. So the answer is 9. 9. And sa number 2, ang given natin na expression is 2n 2n plus squared, 2. n Ay, m. squared anak, plus m squared. So, i-substitute lang natin. Yung n, ano kasi ang value ni n? 3. 3. Very good. 3 3. squared niyan. Plus, Tapos po anong yung value ni m? 4. 4 squared. Very good. 4. And i-solve natin 3 squared. Ibig sabihin 3 times 3. That is 3 times 3. That is 9. Plus 4 times 4 or simply 4 squared. That is 16. And 16. 9 plus 16. Oh, magbilang. 25. Very good. That is 25. Naintindihan ba yung example number 2? Opo. Okay, let's Madali proceed lang by po. number 3. So sa number 3, meron tayong expression which is n plus 8. At ang n natin ay equal sa 3. 3. 3 plus 8. 3. Copy plus 8. So 3 plus 8, that is 8. 11. So the answer is 11. 11. And for our number 4,
We have 25. 25. N. O kaya, 25 Oh, minus ops, 10. wait lang. Wait lang. Ang number 4, number 5, wag ko na muna isolve para kabilang siya sa gagawin nyo later. Ang number 6 na lang at number 8. So, sa number 6, we have Plus n M. plus m 14. over 14. 14 po. So, ang n natin ay 3 at ang m natin ay 4 at meron tayong over 7. So, 3 plus 4, that is 7. 7 And 7 over divided by 14. 14. Divisible sila both by 7. 7. And 7 divided by 7, One that half. is 1. And 14 divided by 7, that is 2. So, the answer is 1 1 half. half. 1 up. And number 8. So, we have 4 4n plus plus m m over 2. over 2. Very good. So, we have 4. Tapos, ang n natin ay 3. Plus, ang 4 m times natin 3. ay 4 over 2. So, 4 times 3 ilan? 12. 12. 12. Very good. Plus, 4 divided by 2. 2 ay 1. Yes, 2. 2. Oh, 2. 12 plus 2. 14. Very good. 14. So, the answer is 14. Ngayon, 5 na yung sinolve natin. Ang isa-solve nyo ngayon is, take note of this, para may ano kayo, number 4, 5, 7, 9, and 10. Again, answer number 4. Ayan nak, nasa screen. 4, 5, 7, 9, and 10. Okay? And dito naman, sa keep practicing letter A, ang gagawin nyo lang dyan is to fill out the box or the table, which is, ibibigay nyo lang, given yung algebraic expressions, ibibigay nyo lang ano yung constant, kagaya ng ginawa natin kanina sa practice. Ano yung mga variables, at ano ang operation na ginamit. So, magbibigay ako ng example. So, dito sa mga sinolve natin na number 1, 2, 3, 6, and 8, tingin ng mabuti. Sa 3n, ano ang operation na ginamit natin? We have multiplication. Bakit multiplication? Kasi 3n, walang operation sa 3 and n, kaya minultiply natin kanina ang 3 and 3. Tama? So, ibig sabihin, nung minultiply natin, that is multiplication. So, multiplication lang ang expression, ay ang operation dito sa expression na ito. Tapos dito naman, sa n plus m divided by 14. So, tingin kayong mabuti. Anong ginawa natin sa n and m? Ginawa natin is addition. Tama? Addition po. Tapos, after natin nag-add, anong ginawa natin dito? 7 divided by 14. So, Divide. nag-divide. So, that is addition and division ang ating operations. Next, na number 2, we have, anong ginawa natin sa 3 squared? 3 times 3. So, meron tayong multiplication. And ano ang tawag dito? We have addition. So, ibig sabihin, multiplication and addition sa number 2. And sa number 3, ano ito? Addition. And sa number 8, anong ginawa natin kay 4 and 3 or yung 4 and n? Multiply. Tapos, ito ay addition. At ito ay division. Division. Okay? Ngayon, ang gagawin nyo ulit sa letter C, take note, ang susolve, ito, 4, 5, 7, 9, 10. Tapos, sa letter A, keep practicing. Ang gagawin, identify yung mga constants or yung mga numbers. Identify yung mga variables or yung mga letters and symbols. And identify yung operations. Oo, A lang. Identify yung operations or simply addition, subtraction, multiplication, or division yung ginamit ba dyan. Okay? Clear na ba? Bali, letter C, 4, 5, 7, 9, and 10. And keep practicing yung table lang.
May question ba about dun sa pinapagawa ni teacher? Nakabox lang po. Ano, Allen? Box lang po. Oo, yung box lang sa letter A, keep practicing. Yung B, wag na. Kasi meron naman kayong i-evaluate, which is yung binigay kong letter C. Ito yon. Okay? So, isa-send yan sa Google Classroom, pipicturean ng mas malinaw. Bali, isang picture lang ha, kasi magkasama naman ang letter C and letter A, keep practicing sa isang page. Clear? Teacher, Any yung question? A and B po sa practicing? A lang, anak. Keep practicing letter A, which is yung table. Ah. Okay? Yung practice po, hindi na po ipapas. Yung practice, anak, letter C. Etong mga numbers na ito, di ba? 4, 5, 7, 9, and 10. Di ba nasa isang page sila, which is on page 247. Ano ba yung number 4? 25 minus n. Ano ba yung number 5? 2 times n times m. Ano yung number 7? 5 times the sum of n and m. Ano yung number 9? 8m minus n squared. Ano yung number 10? n N plus plus m m. times n minus Minus m. M. Oh, clear na? Po. Pwede po Oh. kayo magbigay ng example. Saan? M po. Sa? M po. Wag mo munang tanggalin yung ano mo pagka-mute. Ay, pagka-unmute. Ano? Saan? Sa M po. Saang M? Pwede po kayong magbigay ng example sa M po. Anong M? Pwede daw po kayo magbigay ng example sa M. Oo nga, anong M, anak? Di ba yung sa letter C lang naman, ito yung mga examples na binigay ko, yung 1, 2, 3, 6, and 8. Sinubstitute lang natin itong N and M. Ang N is 3, ang M is 4. Tapos ngayon kayo ang gagawa dun sa 4, 5, 7, 9, and 10. Tapos sa letter A, di ba nagbigay na ako ng examples, which is yung pag-identify kanina ng constant, pag-identify ng variables, at pag-identify ng operations. Okay na. Okay na. O, may question pa? May question pa? Screenshot nyo na lang yung examples na binigay ko. Okay na ba? So, kung okay na, pwede nyo nang start gawin yung pinapagawa ko again sa letter C. Ang sasagutan lang 4, 5, 7, 9, and 10. Baka iba na naman yung gawin nyo. Next, sa keep practicing, yung table lang, yung pag-identify lang ng constant variables and operations. Okay? Give me any reaction Di ba kung po, okay na. teacher, Yes. yung variables po yung ano? Alin? Yung Letters or N, symbols? yung M. Yung Yes. symbols po, teacher. Yes. Symbols or letters. Okay po. Teacher, tapos na po ako. Saan ko na Thank po? you. Okay, mamaya ka na mag-send, Raf, after this meeting. So, any reaction kung tapos na, ay kung clear na at kaya nang mag-start sa pinapagawa ko. Ayan. So, that means clear na sa inyo.